Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Thursday. Hi, partner! Hi, partner! Kumusta naman kayo mga kabisyo? Akala ko 15 na, hindi pa pala. Ano ba lang? Ano ba yung petsa? 11 pa lang. Ilang araw pa Ang yaman talaga ni Chris Chuper. Ano? Hindi niya alam pumasok na isang endorsement. Palibasa, ganun talaga pag mayaman, hindi nagche-check ng ATM mayat-maya. Uy, araw-araw nga ako nagche-check, nakaabang nga ako mayat-maya. Uy, kahapon meron na. Talaga ba? Saan pumasok? Pumasok na. Kanino pumasok? Palagay ko naman, hindi mo naman tina-turnover ATM mo. Palagay ko naman, partner. Wag ka nga. Ang yaman talaga ni Chuper, nakalakos pa. Pautang naman. Uy, ano ka ba? Nanghihiram lang ako. Grabe, Sabi ko, puti-puti. Bagong-bago talaga. Iba, mayaman. Sabi ko nga, teka, magandang yung nakasampay kagabi sa kapitbahay. Teka lang, bakit parang baliktad yung buhaya? Ano ka ba? Hindi buhaya yan. Hindi yata lakos yan, lapots yan eh. Lapost. Hindi buhaya yan. Ano to? Sabi ko na nga ba, teka fake yan eh, butiki eh. Butiki parang nga. malnourished na butiki. Ang yaman talaga ni partner, nakarelo. Lahat na lang. Nakakainis. Pakita ko sa yung brief ko, butas yan. Huwag ka mag-alala, ako din. Ang bra ko ilang beses ginagamit. Yung minsan natatawa tayo sa sarili natin. Ako, at minsan nanalamin kasi ako, di ba? Siyempre, bago tayo umalis. Yung alam mo sa sarili mo na yung brief mo talagang pabulok na siya. Totoo. Oo, kawawa talaga. Yung ang inat-ngat ng aso, pero susuot mo pa rin kasi alam mo sa sarili mo, hindi naman ito nakikita. Ang importante, yung panlabas na pwede makita ng tao. Ay nako, sa True Legend. Tingin nga kung butas talaga yung suot mo. Hindi buta. Partner, yung mga panty ayos, yung mga bra ko talaga, partner. Kasi bumibili talaga ako 1 in 5 years. Kasi minsan, ang eksena talaga dyan, partner, kung saan ako pinaka-komportable. Okay. So, ibig sabihin, kahit na yung medyo anong warag-warag na siya. Anong komportableng bra? Ganon. Yung mga nakasabit na bra ng lola po ninyo. Yung laylay na po yung mga foam. Kasi hindi na siya matigas luwag na. Oo, yung gano'n. Yung na-stretch niya yung talagang lumaban na siya ng maraming panahon. Mahabang panahon pakikipaglaban. Gano'n. Totoo ka man din, no? Oo. Tayo mga Pinoy, gano'n. Ang dami nating mga lumang damit na ayaw nating itapon. Lalo na yung mga panloob. Ako, ang dami kong boxers. Mga brief talaga na alam mong luma na pag nakita ng mga tao nakasampay at na lamang sa iyo yun, ikakahiya ka nila. Alam mo partner, ang mas nakakahiya, yung kapag dahil nga yung nanay mo o yung tatay mo, yan, hindi nagtatapon ng mga brief at saka mga panty. Tapos kailangan mo magdala sa school mo ng basahan, yung papadala sa yung panty. Nangyari yun sa isang kaibigan eh, yung hiya talaga siya. Sabi, cleaner sila, parang ganon. Elementary uso correct, yun. so kailangan magdala ng basahan. Yung dala niya talaga yung brief ng tatay niya tsaka yung panty ng nanay niya. Yung luwag-luwag na talaga. Yung talagang garter na talagang hindi na siya garter, 'di ba? Kasi talagang yun nga lumaban na rin ng maraming taon. Pero sa bagay totoo naman mukha namang basahan na talaga. Sa bagay. Pero ang nakakalurkay dito, ang sama pa daw ng loob nung nanay at tatay. Kasi feeling nila paborito nila yun. Napapakinabangan pa kasi nila. Tapos nga naman ginawa mong basahan. Nakakasama talaga ng loob. Correct. Yun. Iningatan nila yun eh. Tama. Para tumagal ng ganun kahabang panahon. Hindi lang yung partner, sobrang comfortable eh. May mga bagay na ganun na sobrang comfortable. Ako partner, pag halimbawa makita mo talaga ako sa bahay, talagang yung butas-butas talaga na na t-shirt ng asawa ko kasi malaki, 'di ba? So butas-butas o kaya yung sando niya yung butas-butas talaga. Yun talaga yung gusto ko. Tapos pag panahon na ng kailangan na ng mga basahan, talagang tinatago ko yun kasi magiging target yun eh. Yun yung susunod na magiging target na basahan. Ang lakas niya, candidate siya. Correct, candidate talaga siya. Ang lakas niya kung baga sa pageant. Siya talaga crowd favorite siya. Darling of the crowd siya. So, ang ginagawa ko, tinatago ko talaga yon, partner, kasi para hindi nga siya maging malakas na candidate. Bakit kasi pag basahan na siya. Pero yung mga pormahan araw-araw. Oo, di ba? Bihis na bihis. True legend. Bagong-bago. Correct. Pero ang panloob. Ang bra, hindi bago. Pag nasa bahay, ganun. Kasi yun nga, syempre gusto mo rin eventually na parang maging
maging comfortable ka. Parang halimbawa partner, 'di ba? Throwback. Bilang throwback ngayon nung araw partner, talaga nung mga landi days natin, ay talaga super wear talaga ako ng mga tibak tsaka mga tong. As in super duper because Yung pumapasok po si Nicole, ala niyayabang pa dito, yung nakatong ako. Grabe ka naman. Hindi ko naman ginawa yun. Yung kaya, pinapahila mo nga sa amin minsan. Hilahin mo ako kung gano'ng katibay. Hilahin mo nga kung lilipad ako. Yung pipitikin mo yung likod, gano'n. Yung gano'n. Tapos tumutubad-tubad ka pa. Oh, hindi naman kasi para malaman mong walang lining yung panty. Yung panty. Oo, walang kasi mga panty. ka nga, nakatong. Oh, ganun yung mga ganapan ko partner. Tapos hindi ko naman pinapahila. Grabe. Sa iba ko pinapahila, hindi sa inyo. Nakakaloka. Pitikin mo nga, gano'n. Pero totoo yun eh. Kasi makikita talaga siya. Depende sa suot mo. Ganon. So, talagang yan. Kasi laban na laban lagi. Parang mga ganon. Eh, syempre, ang mga papuwet nung araw, medyo hindi pa siya laylay. So, mga ganon. Tapos, as time goes by, na-realize ko, oh my God, napaka-uncomfortable nito. Nakaipit siya sa loob ng puwet ko. Ano nga pakiramdam nun? Kinakain ng puwet. Oo, diba? Napaka-uncomfortable. Merong tela sa loob ng yung kada hakbang mo, may gumuguhit. Kaya parang nga, ganon. hindi siya talaga comfortable. Pang lang siya, pang mga, basta, alam na this, diba? Mga ganon. Pero yung panlaban lang siya. Panlaban lang siya. Tsaka yun nga, pag ayaw mo na meron nakikitang panty line, depende sa damit. Pero eventually, ayoko na ng mga ganong klaseng damit. Diba? So, alam mo yung mga ganong klaseng mga eksena. Tapos eventually, ayoko na ng ganon. Ay, sabi ko si party, ang mga pantihan, partner. Yung mga maluluwag na malalaki, yan talaga yung mga pinipili ko. Yan yung mga nagtatagal. Pero nung araw, talaga naman, paliitan. Correct. Panipisan. Ganyan. Tapos, inis na inis ako dun sa mga telang madudulas ngayon. Pero dati yung mga madudulas, yung mga silk, yan. Yung mga panlaban. Dati yung mga suot. Ngayon ayoko niya. Gusto ko yung cotton, yung komportable, yung malaki. Yung nakaka-absorb ng pawis. Correct, diba? Yung ganun, yung salong-salo lahat ng mga laylay. Totoo yun, no? Aminin nyo, marami tayong mga bagong panloob, brief or panty na ayaw nating isuot. Kasi mas komportable tayong gamitin yung mga luma. May mga nagregalo sa akin. Ako, may mga bagong bili din naman ako. Minsan, pag napupunta ka ng dep store, talagang bibili ka, ito, kailangan ko ng bagong brief. Oo, pero pag uwi mo sa bahay, hindi mo naman siya gagamitin. Nakastock lang, nakabalot pa rin. Kasi nga, mas pipiliin mo pa rin yung luma na alam mong komportable ka. True. Diba? Ganun tayo eh. Marami tayong mga gamit na ganun sa bahay. Alam mo, partner, kapag Pasko, di syempre, yung mga sa family, magtatanong ng wish list. Ganyan. Anong wish list nyo? Ganyan ng Christmas. Ganyan. Yung asawa ko, siya na yung matik na sasagot para sa akin. Pabilan po ng panty tsaka bra si Emmy. Yung nagkakaroon kami lahat ngayon, partner, ng idea na bagong headband mo, bago ang damit pero bulok ang panty mo. Nakakaloka. Promise, gano'n. Yung kada hakbang mo, iningatan mo siya maglaglag kasi maluwag na yung garter. Ano ka ba na? Yung taas ka ng taas. Secure yan. Binackstitch ko yan kanina. Akala ko perdible. Hindi naman. Trinay ko dati, nasusugatan yung yung bewang ko. So wag na lang, diba? So yung mga gano'n, yun talaga yung sabihin niya. Si Emmy, pabila na lang po ng bra tsaka panty. Tsaka pag meron akong sister-in-law sa Canada. Hello kay Ate Yeng. Yan, anong gusto ni Emmy? Ganyan sasabihin ng asawa ko. Pabilan siya ng mga panty dyan. Hindi na kasi makabili ng panty dito. Nakakaloka. Pero mas nagiging wise ka na ngayon. Ngayon, kapag bibili ka, kasi diba, yun nga sinasabi mo, partner, bibili ka tapos hindi mo siya gagamitin kasi gusto mo pa rin yung mga luma. Oo. So magiging wise ka na next time na bibili ka, yung bibilin mo, yung alam mo talaga magagamit mo na, yung mas malalaki, mas maluluwag, or yung talagang stretchable, hindi na yung mga uncomfortable. Totoo yun. Ang buti nga maraming murang brief na naglabasan ngayon. Yung mga sinasabi nilang klase A, pero alam mo naman talagang peke. Marami naglalabasan na. Yun yung talagang binibili ko, partner. Hindi ako bumibili ng mga mamahaling panloob kasi alam ko naman, hindi ko gagamitin. And besides, hindi naman talaga siya nakikita. Yun yung thinking ko doon. Ako, partner, ang thinking ko dyan, diba, tatanggalin din naman siya. So, alam mo yung hanggang ngayon, laban na laban ka. Yung parang lagi may pinaghahanda ang laban, no? Bago o luma, ang thinking mo palaban. Ano ba namang saysay, tatanggalin din naman yan. Sabagay, kasi maliligo ka. Tama. Diba? Mas naisip mo, yun naman talaga. Sa inyo ba, mas komportable ng wala o meron? Depende sa suot. Depende sa kolaban.
Depende sa oras ng laban. Alam mo, speaking of, ito, alam mo naman kami, salasalabit ang kwento. Octopus kami. Meron ako octopus na kwento. Sabi daw nila, kapag kasi bilang tinanong mo yan, partner, dapat ba anong mas comfortable kayo or sa inyo ba? Ako, mas komportable ako na meron. Na meron, di ba? Yung mga iba, comfortable talaga sila ng wala. Okay. Di ba? Yung mga iba nga, sobrang comfortable sila ng wala talaga silang sinusuot. Ang problema kasi sa ganyan, hindi ka daw dapat na wala ka talagang suot at all pag natutulog ka. Kasi in times of emergency, malaki ang possibility. In times of emergency, hindi, ready ka. Hindi. Yung may emergency talaga. Like, kanyari, may sunog. Okay. Diba? E di syempre, partner, sasave mo yung sarili mo. Yung mga iba na may damit, tumatakbo na lang palabas. Ikaw nagsusuot ka pa lang. Or what's worse, lalabas ka ng nakahubad. Kasi nga, natulog ka ng nakahubad eh. Kaya yung sinasabi nila na Some recommended. Na meron pa ring suot. Oo. Una, dahil naman syempre, ayaw naman, lalo na depende sa edad yan. Kapag halimbawa, hindi ka bata na pwede pa sa mga laban at medyo matanda ka na, alam mo na ang pasma is real, okay? Mapulmonya ka niyan, di ba? At higit sa lahat, yun nga in times of emergency, makakalabas ka. Bakit ko to bigla naalala? Kasi kagabi, nakakatawa, nagpamassage kami sa isang spa. Oo. Tapos alam mo yung syempre 'di ba pag nagpamassage ka, partner, una yung paa muna, 'di ba, bago maglikod. So, syempre paa ganyan. Tapos papunta na sa likod, tapos na yung parehas na legs, ganyan. Papunta na sa likod. Ito na yung favorite part ko, yung pagod na dun sa likod. Yan yung na talaga nililikod ka, no? Oo, yung nililikod, ganyan. Yan na talaga yung paborito kong part. So, naduduling-duling na ako sa sarap, partner, kasi naantok na ako sa mga around 10:30 PM. Tapos biglang narinig namin, kailangan nyo pong lumabas. Nasusunog po yung breaker. Ganyan, chu-chu-chu, ganon. Sabi ko sa'yo, partner, doon ko naisip na, ay grabe, pag times of emergency pala, dapat parang lagi kang handa. Kasi ang eksena ba, di ba kapag nagpapamassage, ang suot mo panty lang, di ba? Yung iba nga wala eh. Yung iba nga robe lang. Saan ano yan? Ha? Saang massage? Kung saan mo ako dinala dati? Hoy, ikaw yung nag-recommend. Hindi ako. Ka ba masuki ka ng massage? Ikaw nagturo, sabi mo, Chuper, punta ka doon. Oo nga, pero naman, bakit tinanggal mo yung brief mo? Kasi in times of emergency. Ano bang emergency diba? Sinasabi mo? Yung emergency na sinasabi ko, part yung mga pasunog. Yung mga pabiglaang emergency na ganon. So, alam mo, hindi tayo aligned. Ay, naku, nakakaloka. Iba yung iniisip mo. Kasi diba in case of emergency, palaban ka? Ano bang laban yung nilalaban mo? Palaban yung katawan mo. In times of, ano bang emergency? Teka lang, bakit parang hindi aligned? Hindi, pero ganon. So, gets mo yung partner. Yung parang, ang suot ko pa kahapon Pilipiniana. Yung mga Filipiniana, medyo may kasikipan po siya. Hindi po siya madaling isuot. Alam mo yung meron siya, you have to take extra care. Kasi, syempre, may paano, di ba, may patigas yung may pabalikat. May pabalikat na patigas. So, hindi siya, sabi ko, pambihira. Sabi ko, pagka pala magpapaspa ako, siguraduhin ko yung isa, yung pag nagsuot ako, yung mabilis lang. Kasi nga naman, kapag takbuhan na partner, talaga naman. Hindi mo naisip na tumakbo na kumot ang nakabalabal sa'yo? Hindi, partner, litong kumot nila. hindi kasya sa katawan ko malaki. O kaya towel. Actually, sabi, gano'n ka tumatakbo ka. Kaya nga eh. Takip-takip yung dibdib mo, tsaka yung mo. Well, puwetor kaya yung harapan. Medyo nag-iisip naman ako, pero inisip ko din yung kasi parang nagmamadali na. Tapos narinig ko asawa ko, si Emmy, ganyan, nasan siya? Ganon. Magkaiwalay kasi kami. Tapos natataranta ako lalo. Pero naisip ko yung magtatawel na lang ba ako? Kaya lang sabi ko, hindi naman to towel, bimpo to. Towel talaga yon. Okay. Nauumurong na lang ng bonggang-bongga. Overuse na kasi. Nakakatawa talaga. So, tama naman yun eh. Buti na lang. Binilisan ko lang talagang kilos ko. Nakabihis ako ng maayos. Kasi partner, paglabas ko, yung mga tao nakabihis sila. Imaginein mo na lang. Wala pala yung tao sa loob ng massage room. True. Prank pala no. So, nakabihis sila, partner. Alam mo yung lahat bumababa, may mga lumalabas, gano'n, nakabihis sila. So, imaginein mo na lang ako. Pero madami sa amin, katulad ko, yung duling pa. Tulala pa, tapos ang dami ng oil sa... Tapos may tumutulo pa mantika sa ulo mo. Kasi natapunan ka. Nataranta lahat eh. Sa truth. Pero kahit nataranta, partner, talagang tinanong ko kung may refund. Sayang kaya. Naghintay pa ako doon, partner. Tsaka hanggang likod lang yung
magmamassage sa'yo Oo, eh. hanggang pa, hindi nga umabot masyado sa likod. Pahagod pa lang nga sa likod, ganun. Okay, Ay, tama super na. refund talaga ako, partner. Times of emergency yan. Super refund, ganun. Pero maganda yung sinabi mo, totoo yun, no? May mga taong mas komportable natutulog ng walang saplot. Depende yan sa sa bahay ninyo. Kung ang bahay ninyo ay isa lang naman ng pagitan tapos kurtina lang, tapos natutulog ka na walang saplot, medyo delikado sa mga kapitbahay na dumadaan. Oo naman. O sa mga posibleng mga Masasamang bisitang, loob. hindi, mga bisitang papasok na lamang sa bahay na ninyo. magkakagulatan kayo, di ba? Uy, bakit may pasos dyan? Ay, patatas. May nakakalat na naman Oo. patatas dyan. Ang dumi ng patatas. Di ba? Ganun. Marami makikitang hindi maganda. Pagka ganon. Hindi, tsaka yun nga, yung in times of emergency, yung parang kung bigla ang takbuhan, Oo, yun. Isa pa halip yun. Mas na importante yun. Oo, sa halip na ma-save mo yung sarili mo, 'di Diba? ba? From Yung- kahihiyan o kaya may magawa ka pang iba, magbibihis ka pa. Correct. Or yun nga, may kahihiyan na mangyayari. Sayang yung time na sana itinatakbo mo na, nagbibihis ka pa, naghahagilap ka pa ng damit na susuotin. isusuot mo. Pwede paano kung yung naman. brief mo, di ba? O kaya yung panty mo, may amoy na, nahila pa ng daga, di lalong di mo nakita. 'Di ba? Yung mga naiisip natin. Ewan ko. Bakit ganun yung naiisip? Pinihila ng daga? Hindi ko alam sa bahay niyo. Based on experience. Yes. Yung mga tumawa, alam. Yung mga dinagana yung mga pante. Okay. Alam na alam, di ba? Oh well, wala lang kwentuhan lamang this Feel Good Thursday. Sana po ay kayo po ay masaya, tumatawa, Yes. kayo po ay healthy, wala po kayong emergency situation. Pero kung meron man, lagi mong tatandaan, lilipas din yan at kapit lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Love Radio. This portion was brought to you by Natatawa nga ako dun sa isa naming kasama doon. Lumabas siya ng hindi pa nakabotones yung polo niya talaga. Nakita pa yung tiyanena. Alam mo yun, nakakatawa talaga yung nangyari kahapon. Oo, nangyari din yan doon sa kasama namin sa bahay. Kasi nung nag-pandemic, stay in sila doon sa workplace nila. So may doon nila nalaman yung mga housemate nila mga workmates nila na natutulog ng walang saplot. Kasi nagkaroon din ng emergency. Lumabas ng walang oo. 'Di ba? I think okay lang naman kung doon ka comfortable, 'di ba? Pinag-uusapan nga natin, partner, yung mga komportableng panloob, 'di ba? Gets naman natin 'yun. Pero yung yung eksena talaga ng walang saplot, gets din naman natin 'yun. Siguraduhin mo lang na may mahihila kang damit in times of emergency. Yung mga tipong, yung basta may mahihila ka, yung ganun. Totoo. Kasi mahirap talaga pag times of emergency, pagtakbuhan na. Correct. Tsaka yung mabosohan ka. Yun diba? din. Yung posible, yung likelihood na mabosohan ka talaga. Nandoon eh. O nandun siya. Yung tipo kunyari, kasambahay mo. Diba? O kaya, diba, mga anak mo na dapat hindi man makita yung nakalaylay mong lagi nakalantad sa kanya araw-araw. Yan, di ba? Tsaka mamanahin niya yun. Diba? Pag nakita nakatulog siya sa ibang bahay, gagawin niya yun, natutulog siya na walang saplot. Paano kung yung mga tao doon sa tutuluyan niya, mga manyak yung mga tao, mga ganon. Truth. Para sa kanya, wala lang naman yun. Kasi sanay siya natutulog ng walang saplot. Pero sa mga tao nakakakita, nagkakaroon ng mali siya. Diba? Correct. Ang dami pa naman pong malisyosong tao. Sa totoo lang. Alam mo, partner, isa sa mga, ewan ko, yung algorithm kasi ng TikTok, di ba? Kapag may pinanood ka na isa or dalawang video, parang yun na yung sunod-sunod na mag-a-appear. So yung isang napanood ko doon, parang studies ito tungkol sa mga pedophile. So parang nagkaroon ng parang pinag-aralan yung mga kung paano mag-isip yung mga pedophile, yung mga ganun. So 'di ba, wala lang jumping from what you said, partner, na marami ang posibleng malisyoso, 'di ba? Yung posibleng boso. Alam mo ba, partner, yung mga pedophile, kaya dapat daw careful daw tayo sa mga pinupost natin na photos ng mga kids. Na yung mga ibang pedophilia na excite sila pag nakakita sila ng batang naka-pigtails. Ganun sila mag-isip eh. Kakaiba. Perverted na, Oo. no? Na-excite sila pag nakakita, pag may batang nag-grooming. Ibig sabihin, nagsusuklay, nag-aayos.
Diba? Minsan may mga pinupost tayong mga pictures ng mga anak natin na cute sila kasi marunong na sila mag-brush ng sarili ng buhok, mga ganon. Tapos, ang nakakalurky, pag meron sila nakikita mga baby na kumakain ng prutas. Oo nga. So, wala lang. That's how, nila, oo, iba yung nakikita nila, iba yung vision nila, tapos na-excite sila sa ganon. And there are people like that. So, may mga ganon mag-isip. So, kaya namin sinasabi na, hindi lang in times of emergency, kaya kailangan laging may saplot, no? Pero ideally, dapat may saplot pa din. Mahirap eh. Totoo Mahirap. yun. Ang dami pong mga perverted minds, ang dami pong iba yung tingin nila, basta iba yung saltik nila eh, may ganun eh. So, iiwas na natin yung sarili natin sa ganung mga klaseng mga sitwasyon. Sanay tayo na maraming mga Pinoy na sanay nakahubad pag nasa bahay. Ang init naman kasi talaga sa Pilipinas, di ba? Oo. Pero pwede namang Pwede namang mas komportableng damit lang pero wag naman totally hubad. Tingnan mo, halimbawa sa probinsya, laglaganap yung naglalakad sa kalye na nakahubad. Kung komportable naman kayo nakahubad, okay yun. Pero dapat nasa loob ng bahay. Pero kung tatambay ka sa labas, di ba bibili ka sa tindahan tapos nakahubad ka, di ba medyo hindi ka nais-nais tingnan. O hindi naman sa inaano natin yung mga nakahubad. Sa Makati, bawal yung nakahubad. Naglalakad ka ng nakahubad. Wow, buti. Kasi Oo. di ba dati parang ginawa yung batas eh. Ewan ko lang sa ibang lugar. Kung ano nangyari. Hindi, sa tingin ko hindi lahat. Kasi ang dami pa rin nakahubad ng lalakad-lakad mo din. nga naman, tama din naman. Kasi minsan makita mo di ba, sa kali, ang dami nakahubad. So, hindi kasi iba-iba yung tao iba-iba ng iniisip ang mga tao eh. Correct. Diba? Iba sila eh. Iba. Lagi nating, ewan ko ha, it's better to be safe than sorry. Mas maganda na yung, ako mas okay na yung praning kesa yung masyado kang kampante sa mga nasa paligid. Sabi ni Rafi Ortazo Gayo Jr., alala ko yung father ko dati, lumindol na malakas, tas naliligo. Sa gulat at takot, lumabas na nakabrief lang sa kalsada, tas nag-ipon-ipon sa school, tas siya nakabrief. Uy, pero alam mo, partner, yan din yung eksena kapag ka naliligo tas may emergency. Alam mo, nangyari yan sa amin. Ewan ko kung natandaan mo, na news yun before, nung nasa Caloocan pa kami. Yung merong mga paputok na sinindihan yung kapitbahay namin. Tapos yung mga paputok, yung mga kuitis yan, pumasok sa gate namin. At pumasok sa loob ng bahay namin. As in, sumabog yung CCTV, nagkaroon ng malaking butas yung gate. So, ganun katindi, ganun kalakas. Katakot nung time yun. na yun, Emergency yun, parte. Nung time na yun, nagbe-breastfeed ako kay Princess. Napakaliit pa lang yun. 5 days old. Kalalabas lang namin ng ospital, ang liit-liit niya. Talagang kapit-kapit ko yung anak ko, talaga, kumakatok ako kay Ren. Ganun, partner. Ano nangyari? Partner, nakabrief din, partner. May mga sabon pa. May mga sabon pa. Yun yung nangyayari. Kaya nga, bottom line lang din, no, to cap this topic na kung wala kang yung ganyan, yun nga, diba, in-end natin yung radio segment natin ng gano'n na kung wala kayong emergency situation, it's something to be grateful for. Yung di nyo naranasan yung sobrang tindi ng takot, ng taranta, diba, yung gano'n, di pagpasalamat po natin yan. Correct. Kung ngayong umagang ito, nakarating ka ng trabaho na matiwasay. Walang emergency sa bahay. Tama. Walang aberya sa daan. Diba? Walang masyadong problema sa office. Magpasalamat ka. Diba? Napakaganda ng simula ng Webes mo. Correct. Diba? Doon sa mga naka-experience naman ng emergency ngayong umagang ito, ayan. So, matuto na tayo kung ano man yung naging cause ng emergency situation na yan. Diba? So kung ang cause ng emergency nito ay 'di ba sumabog yung breaker. Yan, tapos nakahubad ka, sa susunod maligo ka na nakadamit. O matulog ka na nakadamit, 'di ba? Para maayos mo na kaagad yung breaker kasi sayang talaga yung time na binibihis mo, sana inaayos mo na yung breaker. Tama, yung na-save mo na yung sarili mo, may na-save ka mga gamit or na-save mo na yung ibang tao. Totoo. Ganun. Hi Warren, na nakatutok sa atin ngayon. Si Warren Buffett nakatutok sa atin. Naman, Warren Buffett. Ganyan yung mga natin, viewers. Pangmalakasan. Truth. Thank you. And syempre partner, ito batiin natin bago ko ma-forget. Yan. Batiin natin ng happy birthday and also Mother's Day para sa mama at friend ng ating kasamahan dito sa digital media.
na si Angel. Hello, Angel. Ayan, pinapabati niya sina Cresanta Malyo and Shona Hernandez. Ayan, Cresanta Malyo and Shona Hernandez, happiest Happy birthday birthday! and happy Mother's Day. So ilang celebration yun? Dalawa na sila nagsiselebrate tapos Mother's Day pa. Yes. So, Oh. alam na this. Bongga handaan yan for sure. Nako, sa Lunes, after ng Mother's Day, kumakain po kami ng mga yung mga lumipas na po na pinagkainan nung Mother's Day. O alam mo na, Angel, ha? Pwede mong send sa amin yun, lahat ng mga tira. Oo G, naman. tatanggapin namin Hindi yan. kami hindi kami maarte pagdating sa ganyang klase mga bagay-bagay. Sabi ni Bernard Lorejas, dito sa Marikina, bawal din ang nakahubad sa labas. Ooh. That's Oh, good. shout out daw sa kaibigan niya na si Jocelyn Pascual. And Cristiano Esclapon. Yon, maraming salamat sa inyong panonood. Good morning. Ang dami nakarelate nga doon sa in times of emergency. Diba? Totoo yan eh. Sabi ni Manuelito Salud, hi tambalan, una sa lahat, huwag mataranta pag may emergency. Alam mo, syempre, ang daling sabihin, ang hirap gawin. Pag may nasusunog na, may umuusok na, di ba? Hindi ka ba matarantatious? Anyway, happy Mother's Day daw kay Ate Lulu at Feli at sa inyo Nicole at sa asawa ni Chris. Love you guys. Love ya! Salamat sa pagtutoks. Yan. Shout out tayo. Hi kay J. Rich Rentilio. Good morning daw sa lahat ng mga kaibigan natin sa Metropolitan Medical Center. Salamat sa inyong panonood. Hello po. Thank you. Thank you so much. Meron tayong isang tambalanista na nag-message sa atin. Si Christian from New Jersey. Uy. Nagtatanong siya kung ano daw ang remedy sa chikinini. Adi, lagyan mo pa ng isang chikinini. Balik ka, palagay mo ulit yung ganon. Sipsipin niya pabalik. Ang eksena niya, partner, nahihiya daw siyang pumasok sa work kasi makikita. Saan ka ba nagpalagay ng chikinini? Sa leeg eh. Sa leeg. Yan. Next time kasi wag doon. Oo, sabihin mo. Sabihin mo ano. Sabihin mo sa ibang lugar, wag doon. Kaya marami nga, ding parte ng katawan na pwedeng lagyan ng chikinini. For now, kahit summer kunyari sa lugar ninyo, mag-scarf ka sa leeg. O, di ba? O di naman kaya band-aid. Oo. Di ba? Band-aid muna. Depende kung gaano kalaki. Di malaking band-aid, di ba? Lagyan mo Ganun ng na lang sa yun. lompas. Yan. Pwede sa lompas. Oo. Pwede. Sabi mo, meron kang neck pain. Ganyan. Yeah. Oo. Diba? Ang dami, 10 daw. Paikot. Oo. Siyempre sabihin mo, inano ka, Cairo gone wrong, di ba? Nagkamali ka mo yung chiropractor ba yun? Yung gano'n, nagkamali. Kaya maraming ways to hide it. Of course, wear something that will hide your neck. Pangalawa, hindi kasi siya mag-makeup. Oh, Pwede. O kaya pero ang best talaga dyan, wear turtleneck, wear salon pass, magdikit ng salon pass, magdikit ng band-aid, ganun lang mga. Tapos pag nagtanong, ay wala lang to, ganun. Alam mo minsan, ewan ko ha, ito para sa akin ang chikinini sa leeg is actually, parang hindi mo naman talaga, may intention ka talagang makita yan. Oo, kaya doon mo pinalagay. Kaya doon nakalagay. Gusto mong iyabang na, active may yung ganap love kami life ko. kagabi. Oo, may inggit kayo, nadiligan ako. Ganun. Oo, tapos yung mga kunwaring tinatago, mga ganun. Oo, lalagyan mo ng bandage, pero alata naman ng mga tao talaga pag may bandage doon, talaga, chikinini oo, yan. ganun. Ako feeling ko ganun kasi ganun ako dati. Kaya wag ako, diba? So, pero kung gusto mo talaga, kung wala ka naman talagang, you have no intentions of showing it and all, diba? Edi talagang itago mo talaga siya. And alam mo na yung mga ways to hide it. At hindi kasi yan natatanggal agad. Bakit? Kasi pasayan Bruce. Vampira ba yung mga jowa nyo? Bakit pinupuntirya yung leeg nyo? Sinisipsip yung dugo? Hindi ko alam sa kanila. O, lagay na lang sa susunod sa ibang parte ng katawan, pwede naman. Mas exciting doon. Sa mga patago. Turo ko sa'yo kung saan. Yung mga bihira makita. Turo ko sa'yo kung saan. Yung leeg,
Ano Nakakakiliti lang. Pero... Kita kasi talaga. Ayaw naman natin na may mga ganong kemerot. Unless, talagang parang gusto mo lang medyo, i-declare na aktibo ang mga ganapan, mga ganon. Diba? Lahat kami nag-i-imagine sa'yo pag nakita yung chikinini. Oo, ganon. parang, lumaban kagabi, mga ganon. Napalaban. Yes. Ganon. May shoutout pa ba tayo, partner? O, i-massage mo daw ng coin. Ng coin? Yung chikinini. Para mawala agad. Totoo ba yun? Sa bukol yata yun eh. Diba pag may bukol yung bata, minamassage ng coin. Ganun ba yun? Oo. Ako nung bata ako, every time na magkakabukol ako, may piso akong malaki sa noo. Para i-flat. Hindi flat naman yun. Bruce yan eh. So, ba't mo mamassage ng coin? Di mas lalo na bruce. Di yellow, hot compress, cold compress, hot cold, hot cold. Take, alternate, ganyan. O, lagay mo sa ref muna daw yung coin, Benny. Para para malamig. Cold compress. Sa bagay, yung mga pang cold compress, kung halimbawa wala kayo nun, halimbawa lagi kami may ganun yung mga cold packs, ice packs, kasi syempre, lalo pag may bata, hindi mo masasabi, tsaka ako dapain ako. So, gusto ko, pag natisod ako, agad-agad meron akong mailalagay kasi mabilis ako magpasa Ganyan kami mga mistisa. Ganyan kayo mga Ganyan kami mga masiselan, mga maninipis yung balat, mga ganon. kutis mayaman. Mga ganun, diba? porcelana, ganun. Yung masagi mo lang ng konti, pasana. Pasana, ganun kami. Charot. Hindi, pag may bata ka kasi... Sabi na bugbog na okay lang. Correct. Totoo ka dyan. Hindi, kasi pag may bata ka, kailangan meron kang ready na na ice pack lagi. Kasi you'll never know. Para hindi na mag-swell talaga at hindi na mag-progress into talagang bonggang pasa or bonggang bukol. Tapos yung mga iba, kung wala silang yung mga ice packs na ganun, meron sila ng may binibenta partner na parang doorknob yung itsura. Basta, kaya wala lang, naalala ko lang yung coin. Kasi parang siguro it's the same science to it na pag pinalamig mo siya, nilagay mo siya sa ref, tapos nilagay mo siya sa pasa or any bukol, ganun. Malamig siya, tapos magtatagal. Kaya siguro sinabi niya, kasi malamig yung coin. O sa bagay. Kasi parang doorknob naalala ko yung parang binibenta siya. Parang siyang, mukha talaga siyang doorknob yung bilog. No? Oo. Tapos ganun. Tapos nilalagay siya sa ref. Sa freezer. Para pag times of emergency, kunin mo siya, diba? Tapos yun. O sa bagay, malamig nga naman ang coin. Yes. So kung wala kang yung mga pa-doorbell, yun na. Doon ka sa pa-coin. O hindi daw hindi daw masela ng tawag doon. Lampa. Hindi ko naman po ikakaila. Hindi naman po ako maselan. Charing lang. Maitawid lang na kunwari masela. Pero lampa talaga. Ang daming suggestion ng mga lagyan mo daw ng toothpaste. Bakit toothpaste? May idea ba kayo? Nakakatulong ba pantanggalin ng chikinini yung toothpaste? Totoo ba? O sabi pa nung isa, ikutin mo yung eraser ng pencil, balikan. Dami yung alam Hindi namin alam yung mga yan, yung mga ganyan chikinini. Wala kaming alam yan. Dami yung alam na remedyo sa chikinini sa leeg, Eraser ng pencil? Ano yun? Nag-drawing ka sa leeg? Kaya nga. And then, parang ginugulong-gulong siguro. Okay. Sabi ni Emma Tampipi, in my 15 years of married life, isang beses lang talaga ako nagkaroon yan. Siguro nadala si Mister. Ganun. Sabi ni Mark Flor, pahiran mo ng gas, tapos hindihan mo din. Kasi syempre, partner, kapag kasunog na yan, di nila na may isip na may chikinini dyan. O isip nila, saan ka napaso? Ganun. Hello kay Jonna Lopez Castillo na pinapabati ng happy 90th birthday. Wow! Sa aking lola niya daw si Lola Amelia Lopez. And hello din sa kanyang hubby na si June Castillo. June Castillo, happy birthday sa kanilang dalawa. Isti Halili, sabi niya, connecting my phone to my smart TV to watch you in big screen. Wow. And para mas malakas ang sound, walang pakialamanan, maingay ng kapitbahay basta tambalan. Thank you. Salamat. Ano name niya? Isti. Isti Halili. Lagi naman tong supporter ng ating Facebook Thank Live. you.
So, enjoy. Yun nga lang ang downside yan, makikita mo yung pores namin. Oo. Oo. Maano talaga siya. Makita mo Prominent ang mga... nagpuputok ang whitehead sa gilid ng ina Yan, namin. truth. Yung mga dry skin sa tenga, ganyan. Yung mga ganun. Huy guys ha, in-announce ko na po kahapon, announce ko po ulit na ang headbands ko po ay 2 pieces Uy. of each kind lang. Yan. So, ito nga, suot ko na headband. Syempre, hindi ito yung ibebenta. Pero, dalawa lang ito of each. So, reserved na. Oh, ganda, diba? Pangmalakasan nga yung mga headband din. Ang galing nung gumagawa, no? Ang galing. Para makaisip siya ng iba't ibang klase ng Tsaka design. masayang ako talaga sa kanya, partner. Kasi talagang, parang ako yung captured audience. Alam mo yun? Ako talaga yung ganyan. Market ako na talaga market ka, no? Ako yung target market ng mga pa-headband. So, PM is key. Bili na, mine na. Minsan lang magka-stocks. Yung kahapon suot ni Nicole, maganda. Yung kahapon yung ngayong suot niya, yung suot niya ngayon, maganda rin. O yung yung binigay ko ba sa asawa mo, nasuot niya na? Sinanla ko na yun. Ay, sinanla mo ba? Nabenta. Naloko ko yung sangla. Oh my God, saan yan? Nang masanla din. Akala nila totoo yung mga bato. Oo, ganon. Nasa bahay namin, di ko makita kung saan nalagay. Hoy, sayang yon. Feeling ko may nagnasa talaga. Akala nila totoo mga bato yun nandun. Batiin natin ng Happy Mother's Day si Barangay Captain Nelly Gisalan ng San Ignacio, Gubat, Sorsogon. Happy Mother's Day po. Si Kapitan Nelly Gisalan, galingan kay Aiza Joven. Thank you. Thank you so much. O siya, salamat po at 9:00 na. Mamatay ulit bonding 9:20-ish para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay.